Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Bukuhin po natin ngayon ito hong plano ng mga Duterte no, sa 2025. Lagay ko nga rito, si Migs versus Sara Duterte. Si ano yan, si Migs, si Lady in Red. Di ba? So versus Sara Duterte. Pero ang uupong mayor si Basti pa rin sa 2025. Ang tanong, paano nangyari yun? Sinabi ni VP Sara na ang sabi ng nanay niya, babalik siya ng Davao City para mag-mayor, 'di ba? Tapos, sabi rin ni Inday, ni VP Sara, ang tatlong Duterte sa pamilya nila ang mag-aama, no? Si Digong, Pulong, si Baste ay magsisitakbo pagka senador. Okay. Sabi ko naman sa inyo nga ako naniniwala ako pagka si VP Sara na yung nagsalita. 'Di ba? Kasi may katibayan naman na nung nakaraang 2022, 'di ba? Talagang kung ano yung desisyon niya, talagang pinanindigan niya. Hindi rin niya naging ka-aliado ang PDP laban kasi sinabi niya, "Ayoko silang maging kabahagi ng buhay ko." Oh, etong si PDP laban. Pero si PDP laban bilang mahinang political party bagamat ano sila ang tawag diyan, pinaka maituturing na majority party dahil silang administration party, 'di ba? Pero hindi sila gano'n kalakas. Parang sa ngayon, ang Partido Federal ng Pilipinas, hindi rin malakas. No, tinatalo pa nung ibang mga partido katulad ng NPC, Nationalista Party, 'di ba? Mas unang nakakabuo ng lineup. Ngayon, um, ito po yung nakikita kong diskarte rito, no? Makinig kayo. Tigilan niyo na si Badong. Ganito ho 'yan. Um, Ito pong si um, Congresswoman Mig Subiri, no, ng party list. Pero hindi pa naman sinasabi na kakandidato siya sa pagka-mayor. Pero ang unang bumanggit nito, kung di ako nagkakamali, ay isa sa pamilya Duterte. No? Pero siguro sa Davao, baka ano na, putok na yung balita na etong si Migs Nograles ay attorney yan, si Migs Nograles, tatakbo pagka-mayor. Ngayon, ang problema nila diyan sa Davao, marami na hong mga tao diyan na bukas na para sa bagong leadership. And in fact, bukod pa rito kay Migs, may iba pang gustong tumakbo na gustong i-challenge sa mga Duterte. Now, um, sinasabi rin nila na ito daw pong si Baste ay malabong manalo dito kay Attorney Migs Nograles. Okay. At saka yung dalawang pamilyang yan, ah, may history talaga na mortal na magkaawayan. Etong mga Nograles at ang Duterte. Kaya lang nagkagulatan na nga lang noong 2016, biglang etong si dating House Speaker Prospero Nograles ay sumuporta sa kandidatura ni Duterte. Tapos, nung kinuha ni Digong yung mga anak nito, actually may mga kongresista roon na mga sila J Nograles, yan, tsaka yung isa pa, ah, kinuha niya sa gabinete, 'di ba? Si Carlo Nograles. Yung isa naman ay itong mga Nograles ang nag-asikaso ng franchise renewal ng Suarasug ng SMNI. Yan. Ngayon, 2019, biglang nagkaroon ng ambush. Ang napatay ay yung mga bodyguard ni dating Speaker Nograles, tatay nila Migs. Yan. Now, uh, ito namang sinasabi nila na mahina itong si Baste kumpara kay Migs Nograles. Okay. Sinabi ni VP Sara dati na ilang buwan lang nakalipas na kakandidato siya, babalik siya sa Davao City, ah, magme-mayor yata siya, gano'n.
Alam niyo ho, ang nakikita ko po talagang mangyayari rito ay ganire, analyze natin 'to, Ah, si VP Sara ang termino niya matatapos sa 2028. So, eligible ba siya para kumandidato pagka-mayor ng Davao City? Yes, eligible siya na kumandidato kasi yung kanyang registration ay doon pa rin naman, 'di ba? At least 1 year. Dapat residente roon at saka rehistradong botante. So eligible siya na kumandidato. Pero papaano 'yun? Sayang 'yun, Vice President. Kumbaga sa sahod, 'di hamak mas malaki yung sahod ng Vice President kumpara sa mayor, 'di ba? Lalo na hindi naman siguro sobrang yaman na parang katulad ng Makati at ng Quezon City etong etong si etong Davao City, 'di ba? So 'pag money wise, mas mainam na Vice President. Pero bakit tatakbo siya? Ba't niya sinabi 'yun? So ang mangyayari rito, lalabanan niya po, it's gonna be girl to girl ang labanan. Migs Nograles, no? At saka etong si Sara. At ang magiging vice mayor ni Sara ay ang kapatid niyang si Baste. Okay? So, let's say sabihin natin nanalo si Baste because ito yung target nila eh. Manalo ang magkapatid na Duterte sa eleksyon. Si Vice President Sara Duterte, Carpio, ay manalo sa pagka-mayor. Tapos etong si Baste manalo rin pagka Vice Mayor, 'di ba? So ipoproklama sila ng COMELEC na pareho silang nanalo. Then ano yung kasunod doon sa proclamation? Ang kasunod po doon ay oath taking. So etong si Vice Mayor, si Baste, ay magti-take ng kanyang oath bilang Vice Mayor. So Mayor down to Vice Mayor, giving way sa kanyang ate. Okay? So magiging Vice Mayor si Baste. Official na kapag nag-take ng oath. Then ito naman nga yung si Sara, kasi yung oath taking naman di naman minamadali yan, 'di ba? As long as bago pumasok yung June 30, etong mga taga LGU ay nakapagpanumpa na. Now, mahuhuli ngayon ng panunumpa etong si ah, Vice President elected Mayor Sara Duterte Carpio. Okay? Pero pero hindi po manunumpa sa kanyang bagong mandato si Vice President Sara Duterte. Okay? Ang mangyayari ngayon doon, hindi siya magte-take ng kanyang oath. Okay? So mangyayari diyan ay iiral po yung tinatawag natin na rule of succession. 'Di ba? Ang rule of succession, ano ba ang requisite o ano ba yung requirements para maggumana yung rule of succession? Ibig sabihin, yung duly, okay, proclaimed winner ng halalan para makapag-function ito officially, para sumahod, magkaroon ng opisyal na mandato, ay kailangang mag-take ng oath. So hindi siya magte-take ng oath. So si Baste na Vice Mayor no ng ilang araw na ang magte-take na po ng oath bilang mayor. Ganon ang mangyayari diyan. Oh, okay, nakuha nyo? Gano'n yung mangyayari diyan yan yung nakikita kong diskarte. Then si VP Sara ay babalik lamang po sa kanyang original na posisyon bilang Vice Mayor. Bilang Vice President. So si Baste na Mayor, magiging Vice Mayor ng ilang araw, tapos magte-take ng oath bilang successor, bilang mayor. Okay? Nakatulong pa 'yan sa kanya kasi yung kanyang termino, 'di ba? May limit lang 'yan, eh. Hanggang ilang puwede kang dapat na tumakbo na magkakasunod na manalo ka and then magpapahinga ka, oh. So kumbaga, yung pagiging mayor niya ngayon hindi na 'to counted kasi naputol na, naging vice mayor siya, eh, 'di ba? Ng 5 araw nag-take siya ng oath, eh. Naproklama, nag-take ng oath, 5 araw ka naging vice mayor o 10 araw o isang buwan. 'Di ba? Tapos nun magiging kang mayor. Panibago 'yun. So count count 'yun as 1 uli. Oh.
'di ba? And then 2028 si VP Sara tatakbo bilang ano, bilang, pampanguluhan o magpapahinga, bahala sa buhay niya kung anong trip niya. Now, meron na ho kasi tayong ganyang, precedents, buti nga nabanggit ni ano 'yan, ni Sir Carlos Maglasang, na meron tayong ganyang, precedents na nangyari. Eto pong si Bores ng Davao City, yung dating mayor diyan. Yung kalaban nila, kasi ang manok nila ng mga, Osmeña, meron tayong senador no'n na Osmeña. Yung manok nila na si Bores ay hindi ano, hindi tingin nila mukhang hindi mananalo sa kaniyang, katunggali. So, ang ginawa nito ng senador, siyempre senador 'yan, siyempre Osmeña 'yan, Ginawa niya, kumandidato siya bilang mayor, okey? Pero hindi siya nag-resign pagka ano, pagka senator. Tapos, ang nangyari ngayon, vice mayor niya si Bores. Nanalo silang dalawa. So, naproklama silang dalawa. So, nag-take ng oath si Bores bilang vice mayor. Tapos nung si ano na, si Osmeña na ang magte-take ng oath, hindi na po siya nag-take ng oath. So, nagkaroon dito ng tinatawag na, permanent disability or inability to discharge duty or duties or whatever. So, pumasok ngayon dito yung rule of succession. Si Bores ang nanumpa pagka-mayor bilang successor ni Osmeña. So si Osmeña, sa record, while being a senator, naging mayor din siya. Parang 5 araw lang yun. Kasi dati, December 30 dati, ang ano nila nagte-take sila ng oath mga ganun So, kumbaga nagsisimula yung ano, yung office. So bandang January, balik lang siya ng kanyang posisyon. So ganun yung nakikita ko ritong diskarte nila para tapatan si Migs Nograles. Okay? Sabi ni Hector, "Puro ka lang kuwento, walang kuwenta." We, ba't nandito ka? 'Di ba? Oo. Sabi ni Melanie Enriquez, "If ever Duterte will not win because people in Davao is no longer go for Duterte, we can predict. We're not predicting. What I'm saying is, we are analyzing." Okay? Kasi imaginein mo, bakit sinabi ni VP Sara na babalik siya ng Davao City, 'di ba? Tapos yung kanyang mga kapatid, magsesenador. Vice siya ay ano pa, Vice President. Oh, kung babalik siya ng Davao City, 2028 pa, then sino rito yung magiging mayor ng Davao City? Patatakbuhin nila si Kitty Duterte? Nako, lalamunin ng buhay yan ni Migs Nograles. Hmm. 'Di ba? Ano bang alam ni Kitty Duterte, estudyante pa lang 'yun. Tapos pakending-kending sa TikTok, sa SOCMED, vlogger, 'di ba? Influencer. So, hindi kakikitaan talaga ng, leadership. Kawawa na naman ang mga taga Davao niyan, 'di ba? Magkakaroon sila ng mayor na OJT, tapos ang kokontrol yung tatay. Patay tayo diyan, 'di ba? Okay, so gano'n yung nakikita ko dito na ano, na senaryo kung bakit, eh, sinabi ni VP Sara 'yon. So yung pagkatakbo ni Baste for, ah, senator is just a smokescreen. Pupuwedeng mag-file ng COC, 'di ba? Nauuna naman kasi yung national, sa pagpa-file ng COC. Tapos later on, magfa-file naman ng, COC etong mga ano, 'tong mga lokal. Pero ngayon, take note ha, binawal na ng COMELEC yung substitution. Kaya ang mangyayari diyan, file ng COC for senator, 'di ba? Tapos pagka-filing na or last day ng filing, pagka vice mayor, saka yan magpa-file ngayon ng COC for vice mayor. And then si Sara magpa-file din ng COC for mayor. Hindi naman, wala naman pong batas na nagre-require na kinakailangan kapagka ikaw ay incumbent, tumakbo ka sa anumang posisyon, automatic, kumbaga deemed resigned ka na. Wala pong gano'n.
exemption po dito yung mga halal ng bayan. Ang, saklaw lamang ng gano'ng batas, yoon lamang mga appointees, okey? Yung mga political appointees lang, deemed automatic resign sila, okey? So, I hope, na-gets ninyo po yoon. Okey, so iwan natin 'to.